Pagbati sa inyong lahat, binabati ko ang bawat isa sa inyo sapagkat nakarating kayo sa puntong ito. Nalagpasan ninyo ang mga balakid na humahadlang sa atin upang matapos ang mga naitalagang gawain. Binabati ko kayo dyan. Bigyan nyo ng tapik ang iyong mga sarili. Sa puntong ito, tatalakayin natin ang Aralin 1, ang konsepto ng wika o ang wika. So titignan natin ang kaligiran ng wika natin, ang kasaysayan ng wikang pambansa. Ano ba bang meron sa wika natin? Ang bahaging ito ng ating aralin ay mahahanap nyo sa ika-9 na pahina ng inyong libro. Sa pagsisimula ng aralin natin, ano nga ba ang inaasahan sa bawat isa sa inyo? Una ay makikilala mo ang kaligiran ng wika batay sa iba't ibang dalubwika. Sino nga ba ang mga dalubwikang nangahas na ipaliwanag ang wika? Ano nga ba ang kanilang naging ambag sa pagbabago at pagpapakahulugan ng wika natin? Ikalawa, natutukoy natin ang siklo ng pagkabuo sa wikang pambansa. Ang wikang pambansa natin ay hindi basta-basta napili. Hindi basta-basta pinangalan ng Filipino, sapagkat dumaan ito sa mahabang proseso, dugo, pawis, pighati, ang pinagdaanan ng mga nagtaguyod ng wika para mabuo ang wikang sinasalita mo. Naalala ko nung unang taon ng aking pagtuturo, isang batang nagtanong sa akin, "Ma'am, bakit kailangan nating pag-aralan ang Filipino? Pag ako'y nagtrabaho, pag ako'y nag-present ng aking mga gawain sa mga tao, hindi naman Filipino ang aking gagamitin. Gagamit ako ng Ingles. Tunay ng makapangyarihan ang Ingles. Ngunit, ito ang tanong ko sa inyo na nais kong sagutin nyo sa huli ng ating presentasyon, sa huling bahagi ng ating presentasyon. Bakit kailangan nating pagtuunan ng pansin at ang Filipino? Bakit kailangan nating pag-aralan ang wikang Filipino? Isang hamon yan sa inyo. Itala ang inyong sagot sa inyong kwaderno at ang sagot ay masasabi natin sa huling bahagi ng aralin na ito. So simulan natin ang pagtalakay sa wika o konseptong pangwika. Ano bang alam mo sa wikang sinasalita mo? May alam ka ba sa wikang sinasalita mo? O tulad ka rin ng iba na bumabanggit lang ng wika sapagkat narinig nila sa isang pangkat? Kumbaga yung tinatawag nating bandwagon. Hindi ba? Talamak yan ngayon sa mga kabataan. Bandwagon. Pag kasagsagan ng PBA, NBA, dumadami yung fans ng mga basketball player na to. Pero bakit? Dahil nga nakita nilang tinatangkilik ng isang pangkat. Ganon din sa wika. Pag ginamit ng isang pangkat ang wika, mahahatak niya yung ibang pangkat, gagamitin din siya. Pero may alam ka ba sa sinasalita mo? Yun ang tanong. Sa wika natin, yan, ano bang wika natin ngayon? Ito ba ang wika mo? Yung BRB, LOL, thanks, by the way, please, ASAP, ito ba ang wikang alam natin? O ito ba ang alam mo? Pudra, Chaka, Carmi Martin, Jowa, Mudra, yan ba ang alam mong wika? O ito, yung siya na naging XHA, yung ako na naging AQ, diba? Ano mang wika ang ginagamit natin sa lipunan, katanggap-tanggap pa rin sa ating komunikasyon. Kung ito man ang wika mo, ito yung wika ng Jejemon. Ang mga Jejemon, bigla silang sumulpot sa ating lipunan. Ayon kay Almario, ginulo nila ang paraan ng pagbabaybay ng wika. Oo, ginulo nila dahil nagdaragdag sila, nagbabawas sila ng mga titik. O ito ba ang wika mo? Ang wika ng mga gay o yung tinatawag nating gay linggo. Ang mga gay linggo ay ginamit ng mga taong nasa ikatlong bahagi ng kasarian natin at ito ay naipamulat, babae, lalaki, matanda, bata, naipamulat sa kanila ang ideya ng gay linggo. Ngunit alinman ang wika mo sa tatlong ito, sa mga ito, formal na wika, Jejemon, o yung gay linggo natin, alinman ang wika mo dito,
katanggap-tanggap ka pa rin sa ating lipunan sapagkat dahil sa mga nabubuong mga lingwahe o wika, nagiging mayaman ang ating lingwahe, nagiging mayaman ang ating wikang pambansa. Kaya nga sabi ng ilan, Ma'am, hindi ba pwedeng gamitin ang mga salitang ito? Pwede namang gamitin ang mga salitang ito, ngunit maging mapanuri lang tayo. Kung gagamitin natin sila sa formal na paraan, ay, wag nating gamitin yan. Pero kung gagamitin natin sila sa pang-araw-araw na komunikasyon, pwedeng-pwede. Sapagkat ang sabi nila, ang wika ay instrumento sa komunikasyon na nagsisilbing bihikulo. Ang wika na alam ng lahat ay magbibigay ng maayos na komunikasyon. Nagiging bihikulo ito ng komunikasyon. Kung kaya't, kung ikaw ay makikipag-usap sa isang pangkat, kinakailangan mong pag-aralan ang wika nila. Tulad halimbawa, pupunta ka sa palengke, mamamalengke ka. Hindi ka pwedeng gumamit ng Ingles sa palengke. Bakit? Kasi ang wikang ginagamit nila ay ang dialekto sa lugar na yon. Mag-Iiloko ka, magtatagalog ka, o mag-Filipino ka, sapagkat ito ang wikang alam nila. Isa pang halimbawa, sa loob ng klase, diba? Merong Chino at may Pilipino. Hindi mo pwedeng kausapin ang Chinong ito ng Pilipino. Bakit? Hindi niya alam kung ano ang wikang yon. Kasi hindi niya natutunan. Kausapin mo siya sa isang wikang alam niyong dalawa. Kaya nga nagsisilbi itong instrumento ng komunikasyon sapagkat nagiging mahusay ang komunikasyon dahil sa wikang ginagamit mo. Sunod, yan. Ngunit ang pagkakaiba ng wika ang dahilan ngayon ng hindi pagkakaunawaan. Meron tayong tinatawag na generation gap, hindi ba? Hindi magkaunawaan ang mga millennial at ang mga matatanda. Bakit? Kasi magkaiba sila ng language or ng wika. Subukan mong i-text ang nanay mo ng Jejemon. Tignan natin kung mauunawaan niya. O subukan mong kausapin ang nanay mo ng Gilinggo. Tignan mo kung mauunawaan niya. Baka ikaw pa ang mapasama. Hindi ba? Ang ilan kasi sa mga naunang henerasyon natin ay hindi na tumatanggap ng ganitong lengguwahe. Kung meron man, napakaswerte natin kasi tinatanggap nila ang pagbabago sa lipunan. Nagkakaroon ng conflict minsan kasi hindi maintindihan ng mga naunang henerasyon ang mga nais ipahiwatig ng mga millennial natin. Kaya nagkakaroon ng tinatawag nating generation gap. Nagkakaroon ng mga tinatawag nating miscommunication or hindi pagkakaunawaan. Kaya kailangan nating maging mapanuri sa bahaging yan. Kung kakausapin mo ang isang tao, ibatay mo sa kung ano ang kanyang edad, ibatay mo sa kung ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Sunod, ito yung mga salitang bukang bibig sa mga nakalipas na dekada. Ang mga salitang ito ay tinatanggap na natin sa lipunan at patuloy nating ginagamit. Ang mga salitang ito ang dahilan kung bakit yumayaman na din ang wika, tulad halimbawa ito. Ang selfie ay kabilang na sa isang diksyonaryo. Kinuha na nila ang selfie na mula sa mga taong palaging nagsi-cellphone. Wi-Fi nasa diksyonaryo na rin. Ang canvas nasa diksyonaryo na rin. Isa pa ito, konyo. Ginagamit din natin ang konyo. Ano ba yung halimbawa ng konyo? Nandito na me, asan na you. Konyo yun. Bakit siya tinawag na konyo? Kasi dalawang wika ang ginamit ng sabay. Nagkakaroon ng code switching o sabay na paggamit ng wika. Konyo ang tawag natin doon. Sa bawat taon, madami tayong nabubuong mga wika na kalaunan ay nadadagdag na din sa mga diksyonaryo natin. Halimbawa yung selfie, isa pang halimbawa yung halo-halo natin, nasa diksyonaryo na rin po yun. Sa mga bukang bibig na yan, nagiging mayaman ang wika natin. Kaya wag nating limitahan ang pagsasalita. Kailangang payamanin, pausbungin natin ang wika sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bago pang mga salita.
Ang wika natin ay mula sa salitang Latin na lingua at Franses na langue, parehong nangangahulugan ng wika at dila. Bakit kasama ng dila ang wika? Bakit kasama ng wika ang dila natin? Nasa tabi ang isang chart na tinatawag nating ulo ni Oscar o punto ng artikulasyon. Bakit siya ulo ni Oscar? Kasi nasa diagram ang iba't ibang bahagi ng ulo at sa loob ng ating bibig. Ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunog na kalaunan ay nakakabuo ng wika. Ang sabi sa ating science, ang tunog or ang ating wika, para makabuo ng tunog, ang hangin ay mula sa ating diaphragm, pataas, itutulak pataas ang hangin, lalabas sa ating bibig, ngunit bago lumabas sa ating bibig, ang dila natin at ngipin ay gagalaw. Anumang posisyon ng dila at ngipin, nagbabago din ang tunog. Kaya tingnan natin. Bigkasin mo ang tunog ng letter B. B. Asan ang dila? Ang dila ay nasa baba. Tuloy-tuloy ang labas ng hangin, ngunit nandito ang bibig na nakaharang. Kaya ang tunog ay mabubuo sa loob ng bibig natin. Kung ang ating bibig ay may giwang o yung tinatawag nating bingot, nagkakaroon din tayo ng problema sa pagbuo ng tunog. Kung ang ngipin mo ay hindi buo, nagkakaroon din tayo ng problema sa pagbuo ng tunog. Bakit? Kasi yung hangin, diretso labas kung meron kang giwang sa harap. Kung ang dila mo ay maikli, nagkakaroon din tayo ng problema. Kaya nga yung iba hindi makabigkas ng letter R at letter S. Bakit? Kasi nga maikli yung dila natin. May pagpapaliwanag yan sa siyensya. Tingnan natin ang kahulugan ng wika batay sa iba't ibang mga dalubwika. Ito na, dito na papasok yung ating mga linguistiko na nagsagawa ng mga pag-aaral patungkol sa wika at nagbigay ng paglalarawan patungkol dito. Unahin natin si Henry Alan Gleason, isang kilalang linguistiko sa ating mundo. Ang wika ay masistemang balangkas ng mga tunog na pinipili at sinasaayos. Masistemang balangkas siya ng mga tunog sapagkat bumubuo tayo ng wika na mayroong pagkakasunod-sunod. Kaya nga meron tayong tinatawag na grammar. Ang grammar natin ay ang pagbuo ng tamang mga salita na maibibigay natin upang magkaroon ng tamang komunikasyon. Masistemang balangkas siya. Kaya tingnan nyo din, bago mo bigkasin ang isang salita, kinakailangan mo munang piliin ang angkop na salita para sa angkop na sitwasyon. Isinasaayos natin ito sa isip natin bago natin ito sabihin sa ating kinakausap. Sunod ay si Charles Darwin. Ang sabi niya, ang wika ay isang sining tulad ng paggawa ng serbese o iba pa. Bakit siya sining? Sapagkat bumubuo tayo ng bago. Makulay kasi ang wika natin, di ba? Tandaan, ang wika ay dinamiko. Nagdadagdag ng nagdadagdag. Kung hindi ka man nagdadagdag, may iisang salita pero may magkakaibang mga kahulugan. Tignan nyo. Ang daga dito sa atin ay ang lupa. O dito sa Ilocos, ito ay lupa. Ang daga sa Kamaynilaan ay isang maliit na hayop, 'di ba? Masining siya sapagkat ang wika ay napaka-complex, komplikado. Ang dami niyang pwedeng kahulugan o pagpapakahulugan. Madaming nabubuong wika ngayon. Sining din yan ng pagbuo ng wika. Yan ang ating mga dalubwika na nagbigay ng sarili nilang pagpapakahulugan sa wika. Sunod ay ang wikang pambansa. Ito na. Tingnan natin kung paano nabuo ang wikang pambansa ng Pilipinas. Sabi nga natin kanina, hindi ito nabuo ng basta-basta sapagkat dumaan ito sa proseso. Dumaan ito sa mahabang proseso, masalimuot, dugo, pawis, hindi ba? Alala niyo si Jose Rizal? Si Jose Rizal ang isa sa mga nagtaguyod ng wika natin. Ano kayang mangyayari kung walang Rizal sa ating lipunan? Siguro'y wala tayong wika.
Ang Pilipinas kasi ay merong 180 na wika at dialekto. Ang iba pa nga ay hindi na itala. Di ba? Madami silang wika, madaming dialekto, magkakaiba ng wika sa bawat pulo, kaya't walang pagkakaunawaan noon. Kaya nagkaroon ng tinatawag nating kasaysayan ng wikang pambansa. Bakit? Diyan nalalabas ang mga taong nagtaguyod para magkaroon ng iisang wikang gagamitin ng lahat para magkaunawaan. Tingnan natin ito. Ang wika ang pag-iisip ng bayan ayon kay Simon L. Filibusterismo or mula sa L. Filibusterismo. Si Simon, kilala natin siya, di ba? Siya ang karakter ni Jose Rizal sa kanyang akdang El Filibusterismo. Siya si Crisostomo Ibarra sa una niyang libro. Ang sabi niya, ang wika ang pag-iisip ng bayan. Dahil ang wika ay kapangyarihan ng bayan. Pag wala kang wika, wala kang kapangyarihan. Pag wala kang wika, hindi ka makakaugnay sa lipunan. Pag wala kang wika, hindi mo maisa sa titik o masasabi ang iyong mga opinyon. Kaya nga napakahalaga ng wika natin sa panahong ito, lalo na sa mga kabataan. Ang sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya't ang kabataan ngayon ang boses ng bayan. Tingnan ninyo, mahusay sa paggamit ng wika ang ilang mga kabataan, ngunit bibilang lang ito sa ating daliri, sapagkat mas madami pa ring mga kabataan ngayon ang sunod lang sa uso. Nagbibigay ng opinyon, gumagamit ng wika, nagbibigay ng hinuha sa isang bagay, ngunit ang paggamit nila ng wika ay hindi katanggap-tanggap. Bakit siya hindi katanggap-tanggap? Mali ang pagkakagamit nila ng wika. Kung kaya't, nagiging mali din ito sa bayan. Kaya nga ang sabi ng iba, lalo ng gobyerno, ang kalaban daw nila ay ang kabataan ngayon. Bakit? Kasi mali ang pagkakagamit ng mga kabataan ng kanilang wika. Hindi ba pwedeng gamitin ng kabataan ang wika nila para sa kabutihan, sa katotohanan, upang mapagalaw ang lipunan? Hindi ba? Napakadaming mga kabataan ngayon na nawawala sa landas dahil nadadala sila ng wikang kanilang ginagamit. Gamitin natin ang wika upang mabago ang bayan. Isatitik natin ang anumang naglalaro sa isipan natin upang maging maayos ang bayan natin, sapagkat ang paggamit mo ng wika ay ang paraan ng pag-iisip mo para iligtas ang bayang ginagalawan mo. Tingnan natin kung anong pinagdaanan ng wika natin para masabi nating, alam ko na kung ano ang pinagmulan ko. Tingnan natin. Minsan, naguguluhan tayo. May mga banyagang tinatanong tayo ng mga banyaga kung ano nga ba ang wika natin. What's your language? Tagalog, Pilipino, Filipino? Ang ilan sa mga tao ang ilan sa mga nandito, ang sagot ay Tagalog. No, hindi Tagalog ang wika mo. Ang wika mo ay Filipino. Tatandaan po yan. Hindi Tagalog ang wika mo. Ang wika mo ay Filipino. Ang dialekto ko ba ay Tagalog? No. Ang dialekto mo ay Iloco, sapagkat galing ka ng Ilocos Region. Pero ang wikang pambansa mo ay Filipino. Tingnan natin. Ang Tagalog ay wika sa sentro ng kalakalan. Ito ang wika o dialekto ng mga tao sa sentro ng kalakalan. Sa Kamaynilaan sila. Ginawa lang ang Tagalog na batayan ng wikang pambansa, ngunit hindi ito ang wika natin. Tatandaan, ang wika ay pwedeng maging dialekto, pero ang dialekto ay hindi pwedeng maging wika. Kaya ang Tagalog ay isang wika. Ang Tagalog ay isa ring dialekto. Tatandaan po yun. Sunod, Pilipino. Ang Pilipino ang ikalawang katawagan sa wikang pambansa. Ang nauna ay Tagalog. Ikalawa, Pilipino. Ngunit kalaunan ay itinawag ito sa mga tao sa Pilipinas. Hindi ba?
Filipino na ang tawag sa atin ngayon. Sapagkat noon, naguguluhan sila, anong itatawag namin sa inyo? Pilipino dapat. Sunod ay yung tinatawag nating Filipino, ang wikang pambansa ng Pilipinas sa kasalukuyan. Bakit siya ginawang Filipino? Sapagkat ang letter F or ang titik F ay isang titik banyaga, kung kaya't kapag pinalitan natin ang P ng F, magiging bukas na ito sa pagbabago. Kaya nga nagkakaroon na tayo ng panghihiram. Tingnan ninyo, ang salitang French fries ay hiniram na natin sapagkat ginamit na natin yung letter F o yung titik F bilang pangalan ng ating wika. Pag hindi natin ginamit ang F at pinanatili natin ang letter P, Filipino, hindi mo pwedeng gamitin ang French fries. Sasalinan mo siya ng wikang Filipino or ng wikang Pilipino. Ibabatay mo siya sa mga wikang nasa Pilipinas. O anong itatawag natin sa kanya? Pritong patatas? Hindi naman pwede, hindi ba? Nakakatawang pakinggan, pero totoo, kapag sinalin natin ito sa Pilipino, magiging pritong patatas siya. Diba? Pwede ba nating tawagin na hotdog? Diba? Sasalin mo siya, gagawin mo siyang Pilipino, mainit na aso, literal na pagsasalin sa wika, hindi ba? Kaya't ginamit ang Filipino para maging bukas tayo sa pagbabago, maging bukas tayo sa mga wika na mula sa iba't ibang bansa o mga karatig bansa at tanggapin ito bilang sariling atin. Ang tawag doon ay panghihiram. So tignan natin, paano nga ba narating ng Pilipinas ang katawagang Filipino sa kanilang wikang pambansa? Unahin natin ang taong 1934. Nagsimula lahat noong taong 1934, kung saan si Manuel L. Quezon at Lope K. Santos ay naging aktibo. Sa taong ito, nagkaroon ng kaisipan na dapat meron tayong wikang pambansa. Sino ang nagpanguna nito? Si Lope K. Santos, na ngayon ay tinatawag nating ama ng balarilang Tagalog or ama ng gramatikang Tagalog. Si Lope K. Santos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ideyang, dapat palang magkaroon tayo ng iisang wika sa Pilipinas, sapagkat hindi nagkakaunawaan ang iba. Si Manuel L. Quezon na Pangulo noong mga panahong ito ang sumuporta sa ideya ni Lope K. Santos. Kaya siya tinawag na ama ng wikang pambansa dahil siya ang Pangulo sa panahong ito na sumuporta sa mga ideyang ito ng ating mga linguistiko. Isang taon ang nakalipas, 1935, sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935, ang Kongreso ay gumawa ng hakbang sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Isang taong pinag-isipan ng Kongreso ang pagbuo ng wikang pambansa at 1935 nabuo nga ito. 1935 sa parehong taon, lumabas ang Batas Commonwealth bilang 184, kung saan binuo ang tinatawag nilang SWP o yung Surian ng Wikang Pambansa. Ito ay isang samahan. Ano ang gagawin ng samahang ito? Magtatalaga siya ng mga leader mula sa iba't ibang pangkat o iba't ibang pulo sa Pilipinas. At ang mga leader na ito ang siyang magsasaliksik patungkol sa wikang ginagamit sa kanilang pulo. At gagawin nila, pagpipilian nila kung anong magiging batayan ng gagawing wikang pambansa ng Pilipinas. At ito nga yung mga napiling kawani o kinatawan ng ating SWP. Una, si Jaime C. de Vera mula sa Samar, Leyte at Bisaya. Si Cecilio Lopez mula sa Tagalog. Santiago A. Fonacier mula sa rehiyong Ilocano. Si Felimon Soto mula sa Cebu at Bisaya. Si Casimiro Perfecto mula sa Bicol. Si Felix S. Sales Rodriguez mula sa Panay, Bisaya. At si Haji Buto mula sa Muslim at Mindanao. Ang pitong ito ay kinatawan ng
iba't ibang lugar para pag-aralan ang kanilang sariling wika. Nakaluunan ay magsasanib puwersa upang pag-usapan kung alin sa mga wikang kanilang nasaliksik ang dapat na maging batayan ng wikang pambansa. Ang surian ng wikang pambansa natin ay pinamunuan ni Norberto Romualdez mula sa Leyte. Siya ang pangwalo mula sa mga kinatawan ng SWP. Sa kasalukuyan, meron tayong sariling bersyon ng SWP. Ito yung tinatawag nating Komisyon ng Wikang Pambansa. Ang Komisyon ng Wikang Pambansa ngayon ay kasalukuyang pinapamahalaan ni Almario Virgilio. Nasaan si Almario Virgilio? Nasa Universidad ng Pilipinas sila, UP Diliman. Sa UP Diliman, makikita ang iba't ibang mga gurong nagtataguyod ng Filipino. Ang UP Diliman din ang unang universidad na nagbigay ng kanilang sariling opinyon noong ipinalabas ng CHED ang pagtanggal sa Filipino sa kanilang kurikulum. Kaya nga kung magsasaliksik kayo ngayon, makikita nyo na ang UP ay isa sa mga nagbigay or nagsagawa ng rally laban sa CHED dahil sa pagtanggal nga ng Filipino sa kolehiyo. Sa katunayan, sa ilang mga universidad dito sa Region 1, nawala na din ang Filipino sa kanilang curriculum sa kolehiyo. Tulad halimbawa ng St. Louis University sa Baguio, wala na ang kanilang Filipino sa kanilang kolehiyo. Yan. Ngunit, patuloy pa rin pinaglalaban ng mga kawani at mga tagapagtaguyod ng wika tulad ni Almario Virgilio ang ating karapatan bilang mga Pilipino na paunlarin ang wikang pambansa natin. Sa parehong taon, lumabas ang Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1935 kung saan nagkaroon ng 4 na kwalifikasyon sa pagpili ng batayan ng wika o ng gagawing wikang pambansa ng Pilipinas. Una, ito ay kailangan nasa sentro ng pamahalaan. Ikalawa, wika ito ng sentro ng edukasyon. Ikatlo, ito ang wika sa sentro ng kalakalan. At ikapat ay dapat maraming tao o ito dapat ang wikang ginagamit sa pinakamalaking populasyon sa Pilipinas. Ano nga ba yung 8 wikang kanilang pinagbatayan? Ito yon. Ayan. Una, Ilocos, Cebuano, Tagalog, Hiligaynon, Pangasinan, Waray, Bicol at Kapampangan. Pero alin nga ba sa 8 to ang naging batayan ng wika natin? Tingnan natin. Napili ang Cebuano at Tagalog. Bakit? Di ba isa lang ang pwedeng maging batayan ng wika natin? Pero bakit 2? Masdan. Meron tayong 4 na pamantayan sa pagpili ng batayan ng wikang pambansa. 3 dito ay nakuha ng Tagalog. Isa dito ay nakuha ng Cebuano. Ngunit, tingnan natin, 3 versus 1, saan ka nga ba pupunta? Sa Tagalog. Sapagkat ang Tagalog, ang wika sa sentro ng pamahalaan at sentro ng kalakalan sa Pilipinas. Nagkaroon din ng issue noon. Ang sabi nila, inayunan daw ng presidente ang pagpili sa Tagalog sapagkat ang presidente ay mula sa Kamaynilaan. Ngunit pinabulaanan ito ng mga tao o ng mga taong kabilang sa Kongreso sapagkat oo nga naman napili o nakuha ng Tagalog ang 3 sa pamantayan ng pagpili sa batayan ng wikang pambansa. 1937, kautosang tagapagpaganap bilang 134, formal na ginawang batayan ng wikang pambansa ang Tagalog. Kaya kung mapapansin nyo, may mga termino sa Pilipino na kamukhang-kamukha ng Tagalog o ng wika ng Tagalog sapagkat ang Filipino ay sumasalamin sa Tagalog. Pag nanalamin ang Tagalog, ang makikita mo ay Filipino. Pag nanalamin ang Filipino, ang makikita mo ay Tagalog. Ngunit may mga salita sa Filipino na wala sa Tagalog sapagkat sa mga puntong naihiwalay na ang katauhan ng Tagalog at Filipino, nagkaroon na rin ng mga panghihiram sa Filipino.
Kaya't umunlad ng umunlad ang Filipino, nagkaroon ng mga variety ng wika nito. Sa taong 1940, ginamit na ang wikang Tagalog sa mga paaralan. Pwede nang gamitin yan. Sa panahon ng Espanyol, tatandaan, hindi pwedeng gamitin ang sarili nating wika. Bakit? Simbolo ito ng pagtataksil. Sa panahon ng mga Amerikano, dito nagsimula, 1940, pinayagan tayong gamitin ang vernacular na wika natin. At ang vernacular na wika ay yung tinatawag nating mga dialekto. At isa sa mga ipinakilala ay ang wikang Tagalog. Kaya't nabigyan tayo ng pagkakataon na gamitin ito sa mga paaralan. Taong 1946, lumabas ang Batas Commonwealth bilang 570, kung saan ang wikang opisyal ng bansa ay tinawag nating Tagalog at Ingles. Bakit nasama ang Ingles? Tandaan na sa panahon ng mga Amerikano, tinuruan nila ang mga Pilipinong gumamit ng Ingles. Ang unang mga guro natin noon ay ang mga Thomasites na nagbigay sa atin ng pagkakataon na matutunan ang Ingles na kanilang wika. Sa sumunod na taon, 1959, lumabas ang kautosang pangkagawaran bilang 7. Mula sa Tagalog ay naging Pilipino. Bakit? Sabi kasi ng iba, bakit namin pag-aaralan ang Tagalog? Ang Tagalog ay wika ng mga nasa Maynila. Bakit namin ito pag-aaralan? Kung kaya't pinalitan ang Tagalog sa katawagang Pilipino. Ngunit ang mga termino ay nakabatay sa wikang Tagalog. Sa taong 1972, lumabas ang Artikulo 15, Section 3 bilang 2, kung saan unang ginamit ang Filipino bilang katawagan sa wikang pambansa. Mula Pilipino, ginawang Filipino. Bakit? Ang Pilipino ay para sa tao. Ang Pilipino na gumagamit ng titik P ay hindi bukas sa pagbabago. Samantalang ang Filipino na gagamit ng titik F ay magiging bukas sa mga salitang galing sa mga karatig na bansa, sapagkat ang F ay titik ng mga Amerikano. Ito ay bukas sa lahat, bukas sa pagbabago. Kaya naging dynamico ang wika natin. Taong 1987, lumabas ang Artikulo 14, Section 6, kung saan tinawag na opisyal na wika ng Pilipinas ang Filipino. Ito ay ayon or mula sa lagda ni Cory Aquino na siyang presidente sa mga panahong ito. Mula sa naiwan ni Manuel L. Quezon, pinirmahan ni Cory Aquino ang 1987 Constitution at kabilang sa batas na ito ang pagtawag sa wikang pambansa bilang Filipino. Trivia lang mga mag-aaral. Ang 1987 Constitution natin ay naglalaman ng mga batas na ginagamit natin sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang mga batas sa ating bansa ay nakaangkla sa 1987 Constitution natin. Yun nga lang, nagkakaroon na ng reforma sa ngayon. Reforma. Ngunit, ginagamit pa rin natin ang 1987 Constitution. Hulyo 1997. Pagkatapos matalaga ang wikang pambansa ng Pilipinas, nagkaroon ng mga pagdiriwang patungkol dito upang pagyamanin ito at bigyang pagpupugay ang mga taong nagbahagi ng kanilang kaalaman para mabuo ang wikang pambansa. Hulyo 1997, tinawag na Buwan ng Wika ang dati Linggo ng Wika. Linggo ng Wika siya sa panahon ni Osmeña. Bakit siya Linggo ng Wika? Mula Marso 27 hanggang Abril 2, pinagdiriwang ang Linggo ng Wika. Ang Abril 2 ay ang kaarawan ni Francisco Balagtas. Pinagdiriwang siya sa mga panahong iyon sapagkat ang huling araw nito ay ang kaarawan ni Francisco Balagtas. Ngunit kalaunan ay pinalitan ito. Naging Buwan ng Wika. Bakit? Ipinagdiriwang to sa buong buwan ng Agosto sapagkat kabilang sa buwan na yun ang kaarawan ni Manuel L. Quezon na ama ng wikang pambansa natin. Binigyang pagpupugay si Manuel L. Quezon bilang ama ng wikang pambansa na nagpasimula sa pagbuo ng wikang pambansa sa Pilipinas na ngayon ay tinatawag nating Filipino. O, di ba? Napakayaman ng wika natin.
Ang madaming taon ang pinagdaanan niya. Pero ang iba sa ngayon, winawaglit lang ang paggamit ng wika. Ang gusto nilang gamitin ay Ingles. Bakit? Kapag marunong kang mag-Ingles, matalino ka. Pag marunong kang mag-Ingles, nakakaangat ka sa lipunan. Pag marunong kang mag-Filipino, walang-wala ka sa lipunan. Ngunit ang pagpapanatili ng wikang Filipino sa kasalukuyan ay isang malaking hamon para sa lahat, sapagkat ang ilan sa atin ay mas tinatangkilik na ang banyagang wika kaysa sa ating sariling wika. Balikan natin yung tanong ko kanina, na naging tanong ng isang estudyante ko. Bakit kailangan mo ng Filipino? Bakit kailangan mong pag-aralan ng Filipino? Simple lang, dahil ikaw ay isang Pilipino na mula sa Pilipinas, na ngayon ay may wikang Filipino. Kailangan nating pagyabungin ang wika. Samahan mo ako para itaguyod ang wikang nasimulan ni Jose Rizal. Pag nawala ang wika natin, mamamatay ang lipunan. Pag walang pagkakakilanlan, mamamatay ang kultura ng Pilipinas. Kung kaya't pagyabungin natin ang wika, gamitin natin ito sa lahat ng mga uri ng komunikasyon na ating gagawin. Muli, ito ang mga konsepto ng wika natin. Naway natuto kayo sa mga bagay na pinagdaanan ng wika, at mula dito ay matutunan nyo ring mahalin ang wikang sinasalita natin. Maraming salamat sa inyo.